Traffic ko. Kasi nasa ulo ngayon. Malaki. Ano lagi na? Kids are serious. Criminal accountabilities. That will danger the constitution and the republic. It is a national security problem. This is why we're calling here for him to resign. But right now, binigyan lang kami ng isang oras na lang. Dahil may misa daw sa shrine. And then mayroong problem sa ang lugar is private. Hindi sa Freedom Park. That we negotiated to General Agradante yung, I think this is Eastern Police District, Commander ng Eastern Police District, nabibigyan kami ng isang oras until 6 o'clock. Bigla lang po ba ito, sir? O nang nagsibigay ng permit ibang lugar sa ibang lugar o hindi na po? Nag-apply ng permit ang grupo ng United People's Initiative doon sa People Power Monument, denied. So, lumipat kami dito as alternative venue. Kasi ang aming pag-aakala, ang bangketa, pwede namang pansamantala, gamitin ng hindi naman kami nag-obstruct sa traffic. So, ang pakiusap din ng police, 1 hour before the start of the mass, magkakaroon ng dispersal temporarily and then to apply for a permit sa EDSA Shrine. At yan ay sa Pura-Parubuyan ng EDSA Shrine. Yung apply po na natin, kasi This is continuous. Pero sabi ng police, kung walang mga ganito na may nakaharang at gilid lang, they can tolerate. Pero kung ganito na may obstruction na, they can only give maximum of 1 hour. So I will talk to the other leaders. 5 grupo nandito eh. Marcos Resign, Marcos Ales, United People's Initiative, Bangon Sambayanan, and Christian Muslim Alliance. Yung in-announce kagabi ni Senator Amy Marcos, malaki yung pagkulit. Ay, upo. All along, ang pag-iisip ng taong bayan ay adik si Marcos. What Amy Marcos did last night was a confirmatory declaration. That means, from the very beginning, Marcos should have not been elected as president. So, Delikado. Kasi kasalanan din ni Amy, pero pumapawi siya. Kasi inilihim niya ito eh. Kung ito ay napulgar during the election time, Marcos would have never been elected as president. So, tingin niyo, sir, kung merong mas authoritative na magsabi na nagdadrags ang presidente, si Senator Amy. Definitely, it's not going to be Ping Lacson, not going to be Claire or Larry Gadon. It will be Amy Marcos. Kasi yan ay direct personal experience and direct actual personal knowledge. Like, saldi ko, walang pwedeng magsalita sa sindikato kundi kapwa sa sindikato. Yung pangalan lang po, Eric Celis po ako, Secretary General ng Bangon Sambayanan. Dating NPA, nagbalik loob, ngunit ngayon inaayos muli ang gobyerno para wag na mag-rebenting pa. Eric, dagdag lang. Imalit lang ba, Eric, mait lang. Ano ba ang kahalagahan ng kapamilya na nagsasalita laban mismo dito sa kanyang kapatid na presidente, Nabangak? Mabigat po yan, sapagkat yan ay isang mataas na antas ng pananagutan na kanyang pinanindigan para sa bansa. It is not very easy for a family member na i-reject niya ang kanyang kapatid para piliin na ito ibunyag sa taong bayan. And that is a very rare opportunity na dapat yakapin ng mamamayan. Na ngayon, ang kapatid na mismo ang nagnanais na bumaba na si Marcos dahil he does not fit to become the president from the very start. Maraming salamat, Eric.